Ang show na ito ay para sa mga chismosa. Ang opinion ng mga host ay hindi sumasalamin sa pananaw ng programa at TV network. Uy, Mare! Ano latest? Mga Marites, klase sensation! Magandang gabi, televiewers, at sa lahat ng Team Marites all over the world! Mula sa YouTube! Ngayon ay nandito na sa All TV para magatid ng mga showbiz chika sa paraan ng mga tunay na Marites. Tara po at pagmaritesan natin ang mga buhay ng mga artista na may puso at walang halong paninira. Gawin nating masaya ang gabi bago tayo magmeme o magpahinga dahil kami po ang inyong bagong makakasama tuwing Sabado, alas 10 ng gabi. Ako po ang inyong Marites Bean, June Nardo! Ang inyong Marites PhD, Rose Garcia. At ako naman po ang inyong lingkod, ang venerable Professor Ambet Nabus. Ganon! Ako naman po ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. Pairam po kami ng inyong konting oras. Sit back, relax. Dahil ihatid na po namin sa inyo ang ating isang linggong chismis! Hanggang ngayon, layag pa rin ang tambalang Kim Pao dahil sa matagumpay na seryeng pinagbibidahan ni na Kim Chiu at Paula Avellino na Linlang at What's Wrong with Secretary Kim. Ang mga Kim Pao fans kilig to the max din sa pagiging palaban ni na Kim or ni Kim sa kissing scene nila ni Paula Avellino. Ang sarap. Pero eto ha, ang kilig minsan sa umpisa lang daw talaga. Kung noon ay kasing tamis ng candy ang tambalang Kim Pao, ngayon ay may mga ilang nagsasabi na hindi na ito katulad ng dati. Nabawasan na di umano ang kilig ng dalawa dahil mas kilala at mas komportable na sila sa isa't isa. How true ito mga Kim Pao fans? Posible pa kaya itong masundan ng isang big movie project? Mga Marites, pasok! Ay, may pagpasok. Gusto ko yung meron ka pang sarap. Adlib mo yan. Nakita ko kasi. Diba? In fairness naman, hindi talaga. Ito sa Kim Pao, talagang linggo-linggo, hindi talaga sila, hindi nawawala sa balita. Laging merong update. Sa dami rin ng mga fans, sa dami na kinikilig, bawat linggo, merong bago o may pinag-uusapan. At dalawang pinag-uusapan doon. Kasi sabay may Linlang sa mainstream, tapos sa VU, yung What's Wrong with Secretary Kim. Tsaka yung sinasabi mong kissing scene sa What's Wrong. Sa What's Wrong yun. Dami ko nababasa. Finally! Nako, ito na ang pinakahihintay namin. Kasi marami ng eksena na nauudlot palagi. Pero this time, naudlot, hindi na tutuloy yung kissing. Nasa kwento. Pero this time, todo na. At saka kasi si What's Wrong, ang difference niya kay Linlang, si Linlang kasi seryoso At saka mag-asawa sila dun Dito kasi rom-com ang approach. Kaya parang yung kilig factor nandito sa bago sa What's Wrong with Secretary Kim kumpara dun sa Linlang. Although maganda naman din yung Linlang. Yes, oo naman. Pero eto yan, bakit may mga nagsasabi na kesyo, yun nga raw, hindi na ganun kasing tamis kagaya dati? Parang ako naman nakikita ko, parang same pa rin. Ako parang naninibago din na parang sweet sila pero parang hindi. Kasi nga sabi natin, komportable na sa isa't isa. That remains to be seen. Pero after ng What's Wrong with Secretary Kim, will there be another big siguro project? Hindi pa naman yan teleserye kung sakali kasi magkasunod na yung Linlang at saka What's Wrong. So, are they going to team up kaya in a movie? Di ba parang may sinabi na may movie si Kim. Pero si Kim lang ang sinabi. Si Kim lang. Pero hindi binanggit ko sinong kapareha. Malay natin. Baka yun ang pasabog. Yes. Abangan. Kung ang Kim Pao komportable na sa isa't isa, masyado rin kayang komportable itong si James Reid na makasalubong ang kanyang ex at dating ka-love team na si Nadine Lustre? Kunin po natin ang mga detalye mula kay PhD Rose. Roll, VTR. Bagamat matagal nang wala sina James at Nadine, hindi maitatanggi ang naging impact ng kanilang love team sa Philippine showbiz. Kaya naman hanggang ngayon, usap-usapan pa rin sila. Eto na naman, may napansin na naman ng netizens nang mag-post ng light-hearted video si James kasama ang kanyang girlfriend na si Isa Pressman sa bago nilang condo. Mabilis na napansin ng netizens na tila pareho ang location ng condo ni na James sa condo ni Nadine. Inungkat at ikinumpara ng netizens ang reel ni na James at Isa sa isang IG story ng boyfriend ni Nadine noong New Year.
Dito, kapansin-pansin na pareho ang building sa background ng dalawang video. Mga Marites, tingin nyo ba sinadya ito ni James? So, yan na. Ano, bakit sa segue ba? Sinasabi kasi yung condo daw na yan sa Rockwell. Oo, kasi doon talaga si Nadine. Nauna si Nadine. Tapos... Christmas time to, di ba? Yung sinasabing Oo, parang New Year. background. Parang New Year. Ngayong January naman yata nag-move in sina James at saka si Isa din. O, baka naman live-in na rin sila. We don't know. Pero mukha naman. Pero ang tanong ko, yung, di ba nandun si Nadine? Yes. Pero wala na sila ni James, no? Nung Wala na. Wala na. So parang labas, parang ang dating sinusundan. Yun tuloy ang dating. Kaya, Yun ang basa ng mga yun ang basa ng netizen. mga netizens. Lalo na ng mga fans ni Nadine at James. Parang ang feeling nila, ang dami namang kondo, pero bakit dito? Ganon. Pero, Baka package deal. hindi, kasi tingin ko bongga yung kondo na yon sa may Rockwell. Siyempre, Rockwell yan. Kaya siguro yung kinonsider din ni James. Pang may waterbed. At grabe, ang chika, hindi naman daw magkapareho ng building. Kasi parang may Tower 1, Tower 2, Yes, Tower 3. parang ganon. Ganon. Tapos, hindi lang natin alam kung sino nasa mas mataas o mas mahal na building. Floor. Na floor. At saka hindi, okay naman si James tsaka si Nadine bilang mag-ex, di ba? So parang hindi naman issue yun. Just in case na nagkataon. O kahit na siguro si Nadja, baka gusto nila maging neighbors. Correct. Oo, bakit naman hindi? Bakit naman hindi? Pero syempre, big deal yan sa mga fans. Of Lalo na sa course. mga JD na parang, hanggang ngayon. Yung lalo na yung mga umaasang fans. Naman. Tsaka yung botong-boto pa rin sa JD, may mga pag-asa pa rin niya, lalo na nakita sa isang lokasyon, di ba? Isang katok lang yan. Ay, katok. Hindi, Mga isang katok, atutut. dala ng adobo, di ba? Di ba? Adobo agad, luman-luma. Naluto ni Isa, ibibigyan mo yun. Ay, Baka naman kasi may jowa na naman si Nadine. Oo naman. oo Oo naman. naman. At happy si Nadine. Yes. Okay, naku po, sadya magkapareho o hindi. Sila ng kondo, hindi na lang bahala na sila. Bahala sila mag-usap. Pero tayo mga Marites, pahinga muna. Pagbalik po natin, abangan ninyo ating Chika of the Week kung bakit naiintriga si Ding Dong Dantes na may anak na sa iba. Magbabalik po ang Marites University! Sa pinakamalaking showbiz event noon, ang kasalan nila Rudy Fernandez at Lorna Tolentino. 17 years old si Rudy nang makilala niya ang 7 years old na si Lorna at nangako sa tito ng aktres na liligawan niya ito pag lumaki. Nagpasalamat siya na matutupad na nila ni Lorna ang kanilang pangarap na magpakasal sa simbahan para sa kanilang mga anak. Malalaking pangalan ng mga kabilang sa principal sponsors ng dalawa na sila Lolit Solis, Rose Flaminiano at ang dating presidente na si Joseph Estrada. Ayon pa kay Lorna, ay kinuha nilang secondary sponsors ang mga malalaking kaibigan nila sa showbiz na sila Ami Austria, Ami Perez, Shasha Padilla, Gina Alahar at Telly Garcia. And we're back, mga kamarite! Bago tayo magpatuloy, pasalamatan muna natin ng Ugbo. Ugbo 24/7 sa paghahatid ng ating Chika of the Week. Correct! Maraming salamat sa Ugbo 24/7 at sa mga kamarites natin na gustong matikman ang kanilang mga pagkain. Maaari po kayong umorder online sa website na naka-flash sa inyong mga screen ngayon. Yan na po ating Chika of the Week. Muli na naman kasing kumalat sa social media ang issue na may anak na naman si Ding Dong Dantes at Lindsay De Vera. May anak na Mr. naman. Fu. Kailan ba yan May nagsimula? anak daw. Nako, eto na. Oh. Watch this. Nagsimulang kumalat ang balitang ito noong 2021 sa isang blind item. Ayon dito, meron daw isang pamilyadong aktor na nakabuntis ng isang starlet. Pinaghinalaan ng mga netizens noon na si Ding Dong Dantes at Lindsay De Vera ito dahil magkasama sila noong mga panahong iyon sa seryeng alias Robin Hood. Itinanggi naman ito ng dalawa. At nagbanta pa si Lindsay sa publiko na kakasuhan niya ang magpapakalat pa ng maling impormasyon. Ngayong 2024 ay muli na namang kumalat ang issue at nilinaw muli ni Ding Dong sa programa na Fast Talk with Boy Abunda na hindi ito totoo. Palaisipan din kay Ding Dong kung bakit ito paulit-ulit na bumabalik.
kaya nagsalita na rin ito para isaalang-alang ang kapakanan ng kanyang pamilya. Kasama si Lindsay saka si Dong doon sa alias Robin Hood bago ito mag-pandemic. Bago mag-pandemic. Then after that, during pandemic, may kumalat na yan nga, blind item. Pero at that time, si Lindsay na nananahimik na ay lumabas para pabulaanan na walang katotohanan na siya ay nabuntis o na siya ay naanakan ni Ding Dong. Walang ganon. At sabi nga ni Lindsay, nirerespeto niya si Dong, pati yung wife ni Dong na si Marian Rivera. Pero ang nakakaloka, ngayong 2024. Parang 2022 yata yun or something like that. Fast forward, ngayong 2024, naglalabasan na naman yung ganitong chika. At kesyo, 6 years old na daw ang baget. Mayroon ng, matanda pa kay TikTok. Talaga? Ano tawag ba si Six? Parang si Six to yan. Hindi pa yan nag-TikTok. Parang gano'n. 5 na si 6. Tama ha? Yun. Baka naman kasi during that time na dininay, kakaunti lang ang nakaalam. Baka nga. Diba? Baka nag-focus sila sa Netflix. At saka pandemic kasi yun eh. Pero si Ding Dong kasi nakausap ko nga recently, talagang kahit siya nagtataka, saan ba nang gagaling? Anong meron? Kaya talagang si Dong, ginawa na niyang isang beses, once and for all, nagsalita na siya at sinabi niya na bilang respeto din nga naman sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak at kay Marian, na itinanggi niya talaga na walang katotohanan. Correct. At ang maganda din dito, nagbanta na rin naman si Lindsay na sa mga magpapakalat pa, despite na denial, ay talagang pwedeng makasuhan na nila. Alam niyo, may natatandaan ako hindi ito ang unang pagkakataon na iniintriga nila si Ding Dong na may anak. Kung natatandaan niyo, way back ang mga mid-90s or late 90s. Binata pa siya. Binata pa si Ding Dong. Love team pa niya si Antoinette nang si Antoinette ay mag-decide na gusto niya mag-try sa Hollywood. So umalis. Abroad. Ang chika naman nun, buntis, kaya umalis at nakasama daw, anak daw nila yung para mga 2 or 3 years old pa lang nun. So, unang beses yun. Ilang dekada na ang nakalipas. So, binata na yun. Wala, di ba? Wala lumalabas. Hanapin natin mga anak. Hindi kasi, pero alam mo, ang mga fans, nagagalit sila kasi may mga nagbabalik nung blind item. May nagbabalik ng kwento na dapat daw period na tapos na. Kasi nga, dahil siguro nga sa digital world na tayo, kung ano-ano na lang inuungkat ng mga netizen. Tracing the roots of Philippine history. Correct. Ay, nako. Dahil dyan, ako sa blind items pala nagsimula ang chismis na ito. And speaking of blind items, eto na, abangan niyo po ang ating blind item segment sa pagbabalik ng Marites University! Nakatutok pa rin po kayo sa Marites University, kaya tuloy-tuloy lang po sa ating next segment. Oras na para mag-blind items na kinahuhumalingan at pilit na hinuulaan ng ating mga kamarites. Ito ang Daho! Ang ating unang blind item, #patong! Mr. Fu! Ikwento mo na yan! Ano ba yan? Alam ko naman ang patong na yan. Pampabuena. Ako talaga yung buena sa blind item. Ito na. May kinalaman ito sa isang sexy actress. Sabi ko na ba? Itong sexy actress nito, in fairness naman, umalagwa naman ang kanyang karir. Pero dumating sa punto, na syempre pag nagkakaedad na, medyo... So nagkaedad na. Nagkaedad na medyo nawalay na. Pero sexy pa din to Kahit may edad na. Correct. Ngayon, naging racket niya, nagkakaroon siya ng mga shows abroad kasi magaling to umawit o nakakaawit to. So kanta-kanta abroad. Eh di ba syempre alam mo naman yung mga kababayan natin abroad kapag sila ay natuwa sa isang artista. Give sila at the same time yung talagang sila mag-o-offer sila kahit bahay nila. Ino-offer nila. So eto na hindi lang pakulay yan Correct. Eto na. May mag-asawang Pinoy na nag-offer dito kay sexy actress na, pag nandito ka sa bansa na to, dito ka na lang tumira sa Baler. Eto na. Nako. Alam ko yan. So eto na. De syempre, itong si Mrs. Mr. and Mrs. ito. So si Mrs. Syempre, aligaga siya kapag nandun ng sexy actress. Bisita, artista pa. Artista. Ganyan. So syempre, aligaga siya na mamili, bibili siya ng gamit, ganyan, o bibili siya ng pagkain. So, exit frame, si Mrs. umalis. Ayan na! Naiwan sa bahay si Mr. at si sexy actress.
eto na. Yan na. Hindi nila inaasahan ni Mr. at ni sexy actress na mapapaaga ang balik o uwi ni Mrs. So exciting! Eto Nagkaroon na. ng ano. Eto na, dumarating na Yung si may plot Mrs. twist. si Mrs. Oo. Dala-dala mga pinamili. Oo, busy-busy yan. Pawis summer. Sabi niya gano'n, Mr. Yan Sexy actress. Oo. Ganyan. Naloka siya sa kanyang nasaksihan. OMG! May Patong pagpatong na siya. naganap. Sino ang nakapatong Yun. kanino? Yun na nga. Ang pagpatong na naganap, yung actress ang may pagpatong kay Mr. So it means may pagnanasa si Sexy Ay, oo. actress. Napukso na nga, Rose eh. Oo. Tinukso na. May pagpatong na. So, ura-urada, syempre, ikaw ba naman, makita mong gano'n? Oo. Pinalayas. Layas. Naman. Oo. Yes. Malis ka dito sa bahay namin. Ganyan. True. Tapos kung kupkupin, napakalandi mo. Ganyan na ganyan. Ka. Ay, ikaw yung misis? Oo, grabe. Hindi kaya, Mrs. Ambet. O ano ang clue? Garampingan! Yan. Si sexy actress, umaawit nga. Oo. So, may boses. Mm-mm. Tapos, galing siya sa, marami siyang mga kamag-anak sa showbiz. Yan na. Oo. Tapos? As in, madami sila. So, parang, kaya rin siya nabigyan ng chance sa showbiz kasi galing siya sa showbiz family. Sa Sexy actress. Tapos, hanggang ngayon, sexy pa rin kahit At umaawit pa rin siya. at umaawit pa rin siya. Oh, yun Okay. na. Oh, Dahil alright. dyan. Mga kamarites. Hulaan nyo na. Huwag niyong iimbitahan si sexy actress na singer. Dahil ang susunod naman pong hashtag ay dirty. Din, i-splok mo na yan. Grabe. Dirty talaga? is dirty. Oo. Hindi dirty kitchen, Hindi rin dirty linen. No, hindi na. Ito yung isang magaling na aktor, hanky-hanky, no? Parang edgy-edgy ang dating. Gusto ko yung edgy. Kumaka-edgy. Matalino naman yung taong yon. Kaya lang, minsan in-interview siya ng mga grupo ng TV, may press and everything. Nag-interview. Pero alam mo naman yung aktor na yon, parang laging aligaga, gulong-gulo, kumisan, di ba? Parang laging eto ba ha? Paula ka ba? Yes po. Yes. Yes. Tumayo ha? May actor. May camera, may beat. Oo, ganon. Tapos? Tok. May napansin yung mga TV at media. Na? Bakit may dumi sa ilong nila? Ay, ano ba yan? Dirty. Grabe Parang na gusto ko tuloy i-check yung ilong ko. Parang nahiya din naman ako. Sabi baka hindi, nagmamadali lang siguro, kaya hindi nakapag Parang nito parang merong something is around the corner. Di parang may... Pero hindi po ko dito. Meron pa sa ears. Hindi nakapag... May mga sightings. May mga sumisilip-silip. May mga sumisilip. Sexy actor ito. Nagsasexy rin siya. Magaling na aktor, versatile. Versatile. Award-winning. Ayoko na. Award-winning actor. Marami na raw clue. Kaya nila. Tama na award. Versatile. May award na rin siya. Pero bata pa siya. So hindi pa nagpa-father roles? Hindi. May father roles. Pero bata yun. Mga ganyan ba? Ano ba? Grabe. Ang hirap hulaan din. Ay, nuno sa ponso. It's just around the corner. Dahil dyan. Naku, nakakaloka mga blind item. Ganun siya parang, kung ano yung gusto niya, parang gagawin niya, whether you like me or not. Whether you like me or not. Eto. So hindi siya pleaser. Hindi siya pleaser na. Wa siya pakels. Nonchalant. Nonchalant. Spell na naman. Spell. Okay. Yan po mga hula-hula. Naku, sikat yung kilala yan. Basta, either you like him or not. Ganun lang siya. Okay. Celebrates everybody. Yeah. Truly. Maraming salamat po sa sa inyong panunood mga kamarites. Maliban po dito sa All TV, pwede nyo rin po kami mapanood sa aming YouTube. Yes. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na Sabado, 10 p.m. Dito lang sa Marites University! Thank you! Ganon. Ganon na ganon. True.